Walang problema ngayon sa supply pero mahalaga pa ring magtipid sa konsumo. Yan po ang paalala ng Meralco sa gitna ng isinagawang pagsasaayos sa mga kable ng kuryente sa Antipolo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maingat na tinanggal ng mga Meralco line crew ang mga kable mula sa mga poste ng kuryente sa Antipolo sa Rizal bilang bahagi ng Anti-Urban Blight Program. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Antipolo sa Rizal, layo nilang ayusin ang mga pasilidad para masigurong ligtas sa mga tao, lalo't malapit ito sa simbahan na dinarayo tuwing Holy Week. Karamihan daw sa mga wires abandonado na. Pag nag-overload yan at bumigat ng bumigat yan, nako-compromise yung aming facility, nako-compromise yung aming mga poste. May mga instances na mababa yan, no? Pagka hindi mo na check mabuti at dumating sa punto na tamaan yan ng mga malalaking truck na dumadaan, di buwal yung poste mo. So, kailangan ayusin mo yan na mabuti. Masiguro mo na safe yan. Kasabay ng pag-aayos ng mga linya ng kuryente ang paalala ng Meralco sa kahalagahan ng pagtitipid ng konsumo. Sa gitna yan ng patuloy na kaguluhan sa Middle East na nagdudulot ngayon ng problema sa supply ng krudo na sinabayan pa ng pagpasok ng tag-init. So far, we're okay as far as supply is concerned. But still, having said that, kailangan pa rin natin po na magpatupad ng isang agresibong energy efficiency campaign. Malaking tulong daw ang pagpapaikli ng operating hours ng ilang malls sa bansa bilang pagsuporta sa energy conservation efforts. Makatutulong rin daw kung maging mga households gumawa rin ng paraan para mapababa ang konsumo. I think there is already a pronouncement from no less than government that they are expecting already as early as April na tumaas yung presyo ng kuryente. And usually during the summer months, even without the Middle East crisis, we already see the movement of rates usually goes upward. Ang may bahay na sipat, 4 ang aircon sa bahay, kaya umaabot raw ng 8 hanggang 10,000 pesos ang buwan ng electricity bill. Bawal magbukas ng umaga hanggang hapon, sa gabi lang pag matutulog. Ayon sa Meralco, malaking tipid kung gagamit ng mga inverter na appliances tulad ng inverter na aircon at inverter na ref. Itong conventional ref na ito halimbawa kumukonsumo ng mahigit 20 pesos kada araw. Kumpara sa isang inverter na ref gaya nito na nasa mahigit 12 pesos kada araw lamang ang konsumo. Suma total, nasa mahigit 50% ang maaaring masave ng isang consumer kada buwan. Malaking tulong din daw sa pagtitipid ang pagpapanatiling malinis ng mga aircon pati electric fan. Even inverter or conventional, basta mandumi po yung ating aircon, nakaka-apekto po ito sa performance. Kasi yung airflow ng hangin natin sa loob, hindi na po siya maganda dun sa ikot sa aircon natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng krisis sa langis, muling inilutang ng business tycoon na si Ramon Ang alok na ibenta pabalik sa gobyerno ang Petron Philippines, ang kaisa-isang oil refiner ng bansa. Matatanda ang dating government-owned and controlled corporation ng Petron hanggang ibinenta ito sa pribadong sektor noong 1994 sa ilalim ng privatization program ng gobyerno. Ayon kay Ang, una niyang inalok na ibenta ang kumpanya noong taong 2021 at hanggang ngayon daw ay bukas siya rito kung sa tingin ng gobyerno ay mas makatutulong ito sa mga Pilipino. We will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung Petron sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo 6 na taong mailap ang ngiti ng isang dalaga sa Cardona, Rizal dahil sa kondisyon ng kanyang mga ngipin. Ang dati niyang kumpiyansa sa sarili binalik natin sa tulong ng ating partner dentist. Natural daw na masayahin at palakaibigan ang 21 taong gulang na si Jez Marie. Pero ang kanyang nakakahawang ngiti, unti-unting nawala nang maging mailap siya sa mga tao
noong maglalabing 5 taong gulang siya. Madalas siyang magtago sa kanilang bahay at ayaw na rin humarap sa salamin at sa kamera. Ang tinuturo niyang dahilan, ang sira-sira niyang ngipin. Natuluyan na siya naghawa-hawa po. Mahilig po ako sa matamis. Hindi po ako masyado mag-toothbrush. Dahil hindi sapat ang kita ng kanyang ama na construction worker at inang kasambahay para makapagpadentista, sumulat na sa GMA Kapuso Foundation si Jess Marie para ilapit ang kanyang kondisyon. Agad nating tinugunan ang kanyang hiling sa tulong ng ating partner dentist. Binunot natin yung kanyang ngipin kasi talagang sirang-sira na siya, and then gagawan natin siya ng ngipin. Pag mahilig ka sa matatamis, dahil meron ka ng tooth decay, lalong masira at mas tumami ang bakterya sa ngipin. Makalipas ang 3 linggo, heto na, si Jess Marie with a Kapuso smile. Hindi niya maiwasang maging emosyonal dahil sa wakas, confident na raw siyang haharap sa mga tao. Binigyan natin ng top quality ba, di ba? Para maging confident siya, lalo na pag may kausap siyang tao. Tamang-tama raw ang kanyang bagong ngipin dahil thesis defense na niya sa kursong Information Technology na malapit na niyang matapos. Sa lahat ng sinubukan kong hingan ng tulong, GMA lang po. Sila pa po talaga yung nakatulong sa akin. Magpepetisyon muli ang isang transport group sa LTFRB para ibalik ang naudlot na hiling nila para sa dagdag pasahe. Sa tindi na nga ng hinaharap na pasakit ng transport sector, nagbawas na ng biyahe ang mga bus sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Morong. Kahit tirik ang araw sa katanghalian, ikinasa ng grupong Piston at iba pang transport group ang ikalawang araw ng kanilang tigil pasada. Sa init na himatay na ang rallyistang ito, hindi pa man nagsisimula ang pagmarcha, pero nagkaroon naman siya ulit ng malay. Para sa mga transport group, tuloy-tuloy na penitensya yung walang haba sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na wala pang kasiguruduhan kung kailan matatapos. Kaya naman tutulak ang grupong ito papunta sa Menjola galing sa Quezon City. Magkakaroon pa tayo ng mga continuous na mga pagkilos, iba't ibang protesta hanggat hindi tinatanggal ni Bongbong Marcos at ibinabasura yung old regulation law at yung pagtanggal sa isa-isa at sasabat sa langis. Dagdag pa ng Piston, magpepetisyon ulit sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik ang naudlot na dagdag singil sa pamasahe. Magpapail tayo ng karagdagan para doon sa, sabi natin, sapat na matutulungan yung ating mga driver at mga operator. Magpapail tayo bago matapos itong buwan. Pagdating sa Menjola, pinayagan naman ng grupo na magkilos protesta. Naiintindihan natin yung ating sitwasyon ngayon at hindi lamang po yung ating mga kababayan, kami rin din po ay apektado. Lahat po tayo apektado. Sa Quezon City, hinarangan ng mga nagpoprotesta ang kahabaan ng elliptical road, kaya nagdulot ito ng pagbagal ng trapiko. Sa Cebu, ang ilang transport group kasama ang mga progresibong grupo ang nagdaos din ng kilos protesta bilang pakikiisa sa nationwide transport strike. Maliban sa noise barrage, idinaan sa pagsayaw ng mga kabataan at mga tsuper ang kanilang mga panawagan. Sinida na isang cancer patient, nagsabing kung dati araw-araw siyang naihahatid sa trabaho ng mister niya na motorcycle taxi rider, ngayon hindi na. Hirap pa naman siyang makasakay ng bus dahil kapansin-pansin na kaunti na ang pumapasada. Sobrang mahal, sir. Sa Montalban, walang mga jeep doon? Hindi gaano, sir. Hindi lahat talaga nagaano. Iwan ko ano pang nangyayari. Ang bus na ito, 3 oras naman ang naghihintay ng kumukonti na ring pasahero, kaya hirap silang mabawi ang puhunan. Kanginang umaga, paluwas namin, hindi man nga kami na-sitting. Hindi kami napuno. Galing kaming road to, hanggang gym, ang koleksyon lang namin to, 7. Dati 3.5. Sabi ng Mega Manila Consortium Corporation na grupo ng mga city buses sa Metro Manila, nagbawas na sila ng hanggang 20% na mga bumabiyahe nilang bus para makatipid sa diesel. Nagkaroon kami ngayon ng rotation. Nagbabawas kami ng bus. Konti lang. Halimbawa, if you have a 20 unit thing, tapos ng operator,
pwede ba bawasan muna natin ng 5? And Okay. then yung mga hindi magdadrive ng 5 na yon, they are the priority tomorrow. Shifting. Parang shifting kami. Huwag lamang daw sana ang tumaas pang lalo ang presyo ng diesel. Walang katapusan. Alam mo, natatakot ako baka sa next week, another Tuesday, baka sabihin, another 30 pesos. Hindi na talaga, matutulog na lang ang mga operator dito dahil they cannot afford anymore. Susulatan daw nila ang Pangulo para hinging sagutin na ng pamahalaan ang itataas ng presyo ng kanilang petrolyo. I-take itong diesel ng 55 per liter, whatever is the difference, kasi di natin alam yung mangyayari, baka magiging worse na worse situation. Ang magsasubsidize sa amin ng gobyerno doon sa difference ng 55 para ang effect nun sa amin, continuous operation. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. 10 oil tanker umano ang pinadaan ng Iran sa Strait of Hormuz, ayon kay US President Donald Trump. Ang panggigipit sa Strait of Hormuz na daanan ng mga supply ang itinuturong dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis. Yan at iba pang update sa gera sa Middle East sa pagtutok ni Salima Refran. Sa inalabas na lang video, sunod-sunod ang pagpapakawala ng missile ng Revolutionary Guard ng Iran. Sa gitna yan ang paghimok ni US President Donald Trump sa Iran na aksyonan na ang nilatag nilang proposal para matultukan ng giyera. Nauna nang sinabi ng Foreign Minister ng Iran na bagaman pinag-aaralan na ng Tehran ang proposal ng Amerika ay wala umanong dialogo o negosasyon para wakasan ang krisis. Giit pa niya hindi maituturing na negosasyon o dialogo ang mga mensaheng pinadadaan sa mga anyay-friendly country. Pero sa pagharap ni Trump sa isang cabinet meeting sa White House, sinabi niyang desperado ang Iran na makipagnegosasyon dahil nagtamo ito ng anyay matitinding pangkawasak mula sa mga atake ng Amerika at Israel. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. At bilang pagpapakita ng goodwill gesture sa kanilang negosasyon, ayon kay Trump, nagpadaan ng Iran ng 10 oil tanker sa Strait of Hormuz na nauna na niyang inilarawan bilang regalo mula sa Iran. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. Naunang sinabi ng Iran na sarado lang ang Strait of Hormuz sa kanilang mga kalaban. Pwede raw dumaan ang mga barko ng mga bansang walang kinalaman sa giyera, basta raw makipag-ugnayan sa kanila. Sinabi rin ni Trump sa kanyang Truth Social account na palalawigin niya ang tigil atake sa mga planta at iba pang energy infrastructure ng Iran ng 10 araw o hanggang April 6. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa ating ulat panahon, mainit pero meron pa rin tsansa ng ulan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, posibleng pinakamataas ang heat index o damang init ngayong Sabado at Linggo sa San Ildefonso sa Bulacan, San Jose, Occidental Mindoro, Iloilo City, La Carlota, Negros Occidental, Dipolog, Zamboanga del Norte at Tuguegarao City. Magpapatuloy ang pag-iral ng easterlies ngayong weekend sa halos buong bansa. Pero kahit matindi ang alisangan, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cordillera Administrative Region, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargent. Halos walang ulan sa linggo ng umaga pero pagsapit ng tanghali o hapon, may mga panandaliang ulan. Sa ilang bahagi pa rin ng Northern at Central Luzon at Mimaropa. Sa Metro Manila, magdala ng payong kung may lakad bilang panangga sa tirik ng araw at sa posibleng thunderstorms. Sa ngayon ay wala namang nagbabadyang bagong sama ng panahon na papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility. May first lead role na kasama pa ang kanyang ama. Puno ng pasasalamat kaya di maiwasang maging emotional ni Anton Binzon sa pagbibidahang serye na Kamao. Ang kanyang preparation sa chika ni Nelson Canlas.
More than a boxing drama serye, isang kwento daw ng pagtupad ng tila imposibleng pangarap ang upcoming Kapuso series na Kamao. Nagiging emosyonal daw si Anton Vinson sa tuwing sumasagi sa isip niya na first time niya bilang solo bida sa isang serye. Nang bisitahin namin ang set ng serye, ikinwento ni Anton ang kanyang mga naging inspirasyon sa pagbuo ng kanyang karakter na si Makmak. Nakadagdag pa dito ang pagkasali sa cast ng kanyang ama na si Kapuso veteran action star Roy Vinson na hindi gaganap na kanyang ama kundi kanyang lolo. Sabi ko kay Papa na, Pa, tatawagin na kitang lolo ha. Now, sabi niya, sira ulo ka. Porsigido talaga ako. Determinado talaga ako to work. And nakapag-training na rin ako with my dad, especially boxing. Ni-research ko talaga buo yung about boxing. Ibang-iba raw ito sa kanyang ginampanan sa mga batang riles, kung saan madalas daw ang mga eksena niya ay nakakatawa. Yes, may funny side ako dito, pero more on serious, more on family talaga. Kung paano magsalita talaga si Makmak dito, more matured na. Kasi may pangarap siya na hindi niya kayang iwan. Kaya ayun po talaga na mas lalo siyang mas focus, determinado siya sa pangarap niya. Nakita raw ni Katrina ang ilang pagkakatulad ng kanyang karakter sa totoong buhay niya. Siyempre, bilang nanay, gagawin mo ang lahat para sa anak mo, sa pamilya mo. Mahal ko po yung pamilya ko. Yun yung pinaka nagustuhan ko, mas tutok sa family drama. Yun yung masarap gawin, yung totoong drama. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.